So, Virgilio Lacson, Virgilio Lacson, di ba sa ano to? Congressman ng 4-piece. Siya yun, di ba? Oh. Virgilio Lacson, Saldico, joint bank accounts exposed in AMLAC freeze order. So ngayon, ang good news ngayon mga kababayan, hindi na po magagamit ni Saldico yung mga perang ninakaw niya. Kasi nga po, naka-freeze na po ito ng AMLAC. Oo. So sabi niya dito, saan na ba tayo? Okay, sabi niya dito. Okay. Former Manila Teachers Party List representative. Party list pala. Manila Teachers pala. Okay, no, sorry. I stand corrected. Okay. Akala ko sa 4-piece. Former Manila Teachers Party List representative Virgilio Lacson has been linked to the expanding flood control probe after a joint bank account he shares with a former Ako Bicol Congressman Saldico was included in the latest batch of asset ordered frozen by the anti-money laundering. So mga kababayan, kahapon napag-usapan natin na yung 4 billion na pera nga po ni Saldico sa 205 na bangko. Pati nga po yung mga air asset. Ngayon, may bago na naman po ngayon. Punta nakitaan na naman po ngayon ng 12 billion pesos. Oh, 12 million pesos mga kababayan. Billion 12 billion pesos. Ang bago po na freeze po, ang daming pera ni Saldico, no? AMLAC recently froze more than 12 billion in cost asset, the latest tranche of which was announced by President Ferdinand Marcos Jr. The order covers over 200 bank accounts, 12 insurance policies, and 3 air assets, including helicopters and light aircraft, worth 3.9 million. Tangina, no, grabe, no. Hindi yung billion na pesos mga kababayan na yun, hindi mo maubos yun, no? Kahit na babuin mo yung sarili mo, hindi mo maubos yun. And by the way, mga kababayan, kasi ang pinaka-problema kasi dito, kahit na pagsamasamahin po natin yung mga kinita ni Saldico bilang isang congressman tsaka bilang isang negosyante, hindi po talaga aabot sa ganyang kalaking pera dapat yung kikitain niya or mismong asset niya. Grabe, 12 billion pesos. Budget na po ng isang ahensya sa ng isang taon yun. Tandaan nyo, ganun po kalaki yung ninakaw po ni Saldico. Budget na po yun ng isang ahensya ng gobyerno. Oh. Grabe. Magkano ang budget ng ng NIA? Tinan ko nga. National Irrigation. O yung NIA, magkano ba budget? 2025 budget. Ang NIA, 81 billion. O, medyo malaki pala. 81 billion NIA. O. By the way, ang laki nun, di ba? 12 billion pesos. Tapos congressman ka, ang sweldo mo lang 100, congressman, Congressman, 200,000 yung sweldo ng congressman 280,000 per month Maganyan Tapos, may kumpanya ka? 12 billion? Come on. Tapos sasabihin niya pa mga kababayan, yung insertion na yan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinuwang pera dyan. Niniwala ba kayo doon? Grabe, no? Sabi ni Saldico, inutusan lang nila akong gumawa ng insertion. Pero wala akong kinita dyan kahit piso. Puta, niniwala kayo doon? Tapos ganito yung makikita natin, 12 billion pesos yung asset. Para mo naman kami niloloko niyan. Tapos, paniwalang-paniwala si Marcoleta. Ang bobobo nyo talaga, no? Si Marcoleta, paniwalang-paniwala. Si Saldico, paniwalang-paniwala. Pati si Oink Oink, kilala nyo si Oink Oink? Si Malutikia, paniwalang-paniwala din. Alam nyo, kabobo talaga ng mga to, no? Naniwala kayo sa sinasabi ni Saldico? Ito, paano yung papaliwanag to? Meron siyang 12 billion na pera. Ang problema kasi sa mga bobong mga DDS na yan, kung ano yung pabor sa kanila, yun ang nakikita nila. Naririnig lang nila yung mga gusto nilang marinig. Dinitingnan lang nila yung gusto nilang makita.
Pero yung mga conflicting issues po kay Saldico, ayaw po nilang makita yan. Ini-ignore lang po nila. Grabe na. Oh. Sabi dito, no? Asan na ba tayo? He was listed in 2019 as one of the House wealthiest members, declaring a net worth of 793 million. Sino ba si Lacson? Si Lacson yun, ha? He represented the Manila Teachers Party list until 2025 and later ran one of the nominees of the Senior Citizen Party list pala. Tama pala. Senior Citizen Party list. Billionaire News Channel. Sa Billionaire ko nakuha to eh. So ngayon mga kababayan, tinan nyo to ano ko dito eh. Ito po yung problema po kasi dito. Mukhang naisahan po talaga si Martin. Sa totoo lang. Ito yung napansin ko Kasi po, nung pagpasok po ng 19th Congress mga kababayan, itong si Saldico, bumubelo na pala ito. Panahon pa lang ni Digong, bumubelo na tong si Saldico. So nakakuha siya ng momentum nung 2022. Nung si Martin Romualdez na nga po yung naging House Speaker. So nangyari pala nito mga kababayan, no? So syempre kailangan ng ng chairman ng appropriation. So ang gusto talaga ni Martin Romualdez dito, si Stella Kimbo. Siya yung gusto niya talagang humawak ng appropriations. Kasi nga naman, di ba? Ano yan si Stella Kimbo eh. Matalino talaga yan eh. Oo. Ang nangyari, nagkaroon ng botohan. At yung mga botohan po na ito, mga kababayan, karamihan po ng bumoto po kay Saldico, mga party list representatives. So ito, si Lacson. No, party list representative po ito. Yun pala, nakinabang din pala. May mga sangkot pa na party list representative na nakakasuhan Yung Uswag Ilonggo, party list din po yun. Yung party list ng mga construction. Di ba? Yun, party list din po yun. So, mukhang pinagkaisahan lang po talaga. Isipin mo yun, tayo mga party list, pagbobotohan natin, si Saldico. Para kung sakali man, mamambunan din po tayo ng gagawin ni Saldico ng insertion. So, tandaan natin, ayan po yung kay Elisan Fernando. Tanga po yun, Tanga yun, si Elisan Fernando. Tanga po yun. Dapat kay Elisan Fernando, dapat maging vlogger eh. Ito, daanan ko lang kasi nabanggit mo si Elisan Fernando. Alam nyo, congressman na si Elisan Fernando. Congressman na siya eh. Yung sinabi niya po kay Secretary Roque, na ikaw tanga-tanga ka, iyang katangahan mo, word po ng vlogger po yun. Hindi na po maganda yun para sabihin ng isang congressman. Tanga na ka, kung magsalita ka, kala mo napakalinis mo rin baka mamaya malaman namin, next year, nakamustang ka na. Ikaw ba, di ka lalamunin ng sistema? Yung pagmamalaki mo na yung pagmamalaki mong provincial rate, may nangyari na ba? May nangyari na ba doon? Well, sabihin na nga natin, na tayo naman nagdi-disagree naman tayo dun sa sinabi ni Secretary Roque na 500 pesos na Noche Buena. Oo. Pero mura-murahin mo ng ganun, congressman ka. Bastos mo naman. Diba? So, balikan tayo dito kay Saldico. No? Ngayon, ang dami niyang tinuro. Si First Lady Lisa Marcos, si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, si Presidente. Tapos sasabihin niya, ako wala akong nakuha ang piso dyan, kahit piso wala akong nakuha dyan. Tapos wala laman namin, meron kang 12 billion pesos na na-freeze ng ng AMLAC. Para naman tayong, wag mo nga kami gawing tanga ka, Saldico. Diba? Parang so ngayon, ang nangyari nga dito, isa po ito sa mga sinabi ni ni Martin Romualdez dun po sa ICI na ang totoo talaga, ang nagbotohan talaga dito, mga party list representative, para nga po maging chairman ng appropriation si Saldico. So, ako, mukhang malaki yata yung posibilidad na may sabuatan nangyari dito. Di ba?
Kaya, ewan ko dito. So, kayo ba, naniniwala ba kayo doon na itong, may isang issue pa yan, ha? Na itong si Saldico pala, yung mga videos niya pala dito is AI? Ewan ko lang, ha? Pero may nagsasabi AI daw yun. Pero, hindi natin, di ba? So, hello po, yan, kay Alone Lin Gaming, hello po. Si Joel Q, hello po. Yan. Si Viola. Yan, maraming salamat. So kayo mga kababayan, no? So kayo po, no, numasabi nyo nga po dito sa sa bagong pautot na naman po ni Saldico ngayon, no. At kayo ba? Di kasi actually mga kababayan, no. Meron pa siya mga susunod daw na video. So ako, kung ikaw ba nagsasabi ba ng totoo, ang gagawin mo ba, iutay-utayin mo ba yan? Siyempre dapat isang bagsakan yan dapat. So parang ang nangyari dito, no, parang Netflix, parang teleserye, na kapag depende sa magiging reaksyon ng tao, ayun din po yung laman ng script. So yan mga kababayan, no, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa pag-freeze ng AMLAC, dito nga po sa 12 billion na pera nga po ni Saldico. So actually, pera pa lang yun. Di ba? Pera pa lang yun. Hindi pa kasama dito yung air asset, hindi pa kasama dito yung bahay, hindi pa kasama dito yung ari-arian, mga alas, mga sasakyan, 12 billion na kagad. Di ba? Tindi. Yeah. So yan, so next topic tayo, iwanan muna natin yan, no? At ako'y inaantok na. So, saan na ba tayo?